Naalala nyo ba, itong si Secretary Gina Lopez, isa pa itong sakit sa ulo kay Manong Digong. Oh, nagmamayabang. Ipapasara ko, I will close down all the mines for violating. I will close down all the mines that are operating on the watershed. Secretary Lopez, daldal ka ng daldal, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Bakit yung isang quarry sa Batangas na ang pangalan ay Balfour, na sa may watershed ng Batangas, nagkakwari, tinitibag-tibag yung mga bato do't hinuhukay? Ma'am, pakisagot nga. What in the... Salita ka ng salita, sasabihin mo ng, I will have to close down everything that is close to the watershed. I will shut them down. Well then, Secretary Gina Lopez, how come the Balfour Quarry is still operating in Batangas? Secretary, pakisagot nga. Huwag mong sabihin hindi mo alam yan. Huwag mong sabihin tinatago sa iyo ni Leo Hasareno yan. Malaki po yung Balfour na yan. Tanungin mo yung mga taga Batangas. Oh, Secretary, huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ng Pangulo. Marami ng problema ang Pangulo. Tumulong ka na lang. Huwag kang pabigat. Halos magkandara pa na ang supporter ng Manong Digong Duterte sa pagsuporta. Ikaw naman dadagdag ka sa problema. Kung dagdag ka sa problema, lumayas ka na lang dyan. Pati ba naman ikaw, bibit-bitin pa ng mga Duterte supporter? Lumayas ka na lang dyan. Wala kang karapatan na umupo dyan. Salita ka ng salita, wala kang salita. Huwag mong gayahin ng Manong Digong na may isang salita. Ikaw, nagmamayabang ka na, I'm closing down all the mines that are in watershed. Oh, bakit itong Balfour sa Batangas hindi mo maipasara? Porket meron kayong stocks dyan ang iyong mga pamilya? O Manong Digong, diretso. Sinabing dadanak ko doon, dadanak. Sinabing walang kurap, o sinibak. O. Ganun. Kung gusto mong gayahin si Duterte, gayahin mo. Pero hindi mo kayang pantayan. Kaya kung hindi mo kayang pantayan, lumayas kayo. At sa lahat ng mga miyembro ng gabinete, mga sir, mga ma'am, utang na loob. Isa lang po ang gagayahin ninyo. Kung po pwede, bukod po sa inyong tanggapan na may mga litrato ni Duterte sa uluhan ninyo, iuwi nyo yung litrato, ilagay nyo yung litrato ni Duterte doon sa salamin. Para tuwing umaga kayo magsusuklay, nakikita nyo ang mukha ni Duterte. Na yun ang inyong gagayahin. Ganun lang kasimple yun Pagdating mo sa kotse, kung gusto mo, ilagay mo rin doon sa, dahil may driver ka, doon sa headrest, ipaskil mo rin yung litrato ni Manong Digong. Para nakikita mo. Tingnan mo sa Thailand. Pansinin mo yun, di ba? Kahit saan ka pumunta, may litrato ng hari ng Thailand. Para paalala sa kanila na umayos kayo, itong hari natin umayos, maayos. Ganon din sa Saudi. Pumunta ka kahit saang anggulo, kahit saan ka pumunta, may litrato ng hari. Naaalala nila. Siguro kailangan din, huwag naman yung taong bayan. Kayo lang, mga miyembro ng gabinete, mga nasa gobyerno, ilagay nyo sa wallet ninyo litrato ni Manong Digong. Dalawang purpose noon, para ipaalala sa iyo, umayos ka, magtrabaho ka. Pangalawa, binabantayan ka at baka masibak ka. Pero lang ka, simple yun. Mario Joseph. Ayan po mga pag-uusapan natin at ang ating tanong ngayong umaga. Kailangan na ba talagang palitan ni Manong Digong si Gina Lopez? #appointment. Wala po dagdag pabigat lamang po ito Salita na salita. Kaya po natin na sisilip ito kasi malapit na po yung kanyang pagharap sa Commission on Appointments. Dalangin ko lamang wag ma-appoint ito. Bakit kanyo? Kasi pag na-appoint ito, baka gumawa ng kapalpakan. Ngayon nga, palpak na nga Masilip ang bato, ang tama kay Manong Digong. Ganun lang ho kasimple yun. Yung mga kapalpakan, good morning Sir Jacob. Yung mga kapalpakan ng mga nasa gobyerno, ang tatamaan si Manong Digong. Ganun ho yun Protégé ka Ikaw yung sumasalamin sa boss mo.
So, ang tingin ng tao sa'yo, ikaw si tao ka ni Manong Digong. So, pag sumablay ka, sablay si Manong Digong. Kaya nga, sir, Manong Digong, sibakin mo na ito. Huwag mo nang intayin na hindi appoint ng commission on appointment. Anyway, mga kapatid, yan ang mga pag-uusapan po natin ngayong umaga, 8:25 in the morning. Sige, okay na yan. Tatlong topic na yung pinag-uusapan natin. Hindi, yung update doon sa, yung pangatlong topic natin, IB, yung update doon sa botohan kagabi na sinasabi mo, hindi yan. Reklamo, hindi yan. Update doon sa death penalty bill. Pumasa na raw sa second reading. Kagabi, nagbotohan sila. Pero, ewan ko mga kapatid, dagdagan ko lang ng sakit ng ulo ninyo. Akalaan mo ba namang pag nagnakaw ka sa kaban ng bayan, libre ka? Hindi ka kasama sa death penalty? My goodness! Sino gumawa niyan? Mga mambabatas. Pag nang rape ka ng 4 na taong gulang na bata at pinatay mo pa, hindi ka kasama sa death penalty? Punyetas. Judas Hestas Barabas. Anong klaseng death penalty yan? Walang silbi. Anyway, mga kapatid, dire-diretso tayo. Ito na, alamin na natin, lagyan ng ating mga lansangan sa mga oras na ito. Wala ang rape, Arlene Diaz. Wala rin yung plunder, yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Libre. Nilibre ng mga mambabatas yung kanilang sarili. Kaya pwede pa silang magnakaw na magnakaw. Mga hinayupak kayo. Buisit. Hoy, alamin na natin, nalagay ng ating mga lansangan mula kay Ginoong Greg Reyes ng MMDA Metro Bay. Sir Greg, good morning. Yes, good morning Kuya Erwin at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo 5. Lagay ng dalo ng trapiko kung madadaan tayo ng EDSA sa southbound. Ay, tama lang Dave. Salamat sa Diyos. Sana matanggal na Arlene. Talaga, pinapaikot-ikot tayo. Julio, Bermiser, good morning. Lexter, Liberal Nose, Richard, Valin. Yes, wala na, walang silbi. Ayan na naman kulit ha. Oy, for your information, kahapon, tinawagan ako ng legal. I-explica ako mamaya kung ano raw yung mga saba at mga talaba. Ay tamang dalo ng trapiko magmula MOA hanggang dito kahapon, tinawagan ako. Mamaya mag-i-explica ako kung ano yung talaba raw at saba. Paano natin papaliwanag yan? Mga tirada ninyo, mga Colgate, mga tirada ninyo, lalagyan ng agwa oksinada. O tawa kayo ng tawa, mga loko kayo. Ako yung kawawa. Nag-i-enjoy kayo, ako ang kawawa mamaya, mga loko-loko. Ha? Haharap ako sa attorney namin. May ombudsman kami rito. Ipaliwanag ko raw kung bakit, ano raw yung ibig sabihin ko ng saba at saka nung talaba. Mga sakyan sa mga oras na ito. At yung area po ng area. Ay nako, kayo talaga, oo. Yari ako mamaya, best. Dahil sa kalukuhan ninyo. Pa po naman, nalagay ng dali ng trapiko. Ano na naman, saan po ang FB live nyo? Ito na nga yung live. Turista, Kuya Erwin, yung ating number of calling ngayon, yung mga plaka nagtatapo sa 7 and 8, kayo po ay calling ngayon, ipinagbabawal po na lumabas Tarat! ng karsada. Anong tulya? Hindi pa nga ako nakakapagpaliwanag. Ngayon sasabihin ko na naman tulya. May tarat. Emergency assistance, traffic assistance. Wala na. Masisibak na ako sa kagaguhan ninyo. Dahil araw-araw at matmaya. Papaliwanag pa nga ako nakakapagpaliwanag sa legal namin. Papasokan natin ng tulya. Ibibigay ng traffic update sa mga ito at mula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa Radyo 5 ni Kuya Erwin Tulpo. Ay, nako, Greg Reyes, maraming salamat sa iyo. Okay, kayo mga nasa Facebook ha, easy, ayan ka na naman. Magpapaliwanag ho ako mamaya sa sa legal kung ano yung mga saba at talaba na pinag-usapan natin kahapon. Tuwan-tuwa kayo mga kulukoy ngisi kayo ng isip. Sabi ko, ma'am, yung attorney na babae, yun po ay liham. Oo, pero bakit may mga narinig kaming Colgate? Sabi ko, ma'am, sinabi ko nga wala namang Colgate, hindi naman nilalagyan ng Colgate ang talaba pag kinain. Oo nga At bakit may narinig pa ako sa bunganga mo na sinabi na mayroong agwa oksinada?
Ma'am, wala po ako sinabi. Sabi ko, binasa ko po yung sabi sa Facebook. Eh, bakit mo binabasa? Inuuto-uto ka ng mga yun. mga tarat. Ang luko-luko kayo eh. Sabi, ba't mo naman binasa? Eh, ma'am, sabi ko, kinabi ko nga. Sabi ko, ano ba ito? Bakit kailang mag-agwa oksinada? Snark, sabi ko. Sabi, hindi. You're trying to make an excuse. Explain into writing.